pa ang Tropical Storm Christine habang lumalapit ito sa Luzon. Huling namata ng bagyo sa layong 390 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometers per hour. Pakanluran, hilagang kanluran ang kilos ng bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, signal number 2 pa rin sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte at Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Apayao, pati sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Signal number 1 din sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora, pati sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga. Kasama rin ang Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas, pati ang Rizal, Quezon, Occidental at Oriental Mindoro at Masbate. Signal number 1 din sa Marinduque, Romblon at natitirang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Tinatayang magla-landfall ang bagyo sa Isabela o Northern Aurora bukas ng gabi o sa Huwebes ng madaling araw. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Rhea Torres live. Magandang hapon sa iyo, Rhea. Magandang hapon din po. Magandang hapon po sa ating mga taga-subscriber. Rhea, nananatiling nasa karagatan, 390 kilometers pa ang layo sa kalupaan nitong si Bagyong Christine. Inaasahan pa bang lalo pa itong lalakas? Yes po, based po sa ating pagtaya, hindi po inaalis yung possibility na lumakas pa po ito into a severe tropical storm bago po ito maglandfall sa bahagi ng Isabela or Northern Aurora sa mga susunod na araw. So for now po, sa latest track forecast po natin, mas posible pong manatili po itong severe tropical storm habang binabaybay po yung bahagi ng Northern or Central Luzon. Ang bagyo bang Christine ay may maraming ulan na dala? Yes po, may kita po natin sa mga satellite image pati na rin po sa mga datos natin. Yung concentration po ng mga pag-ulan is mostly dito sa western section ng bagyo. So yun po yung area na mas naapektuhan or nakaka-apekto sa may bahagi po ng ating bansa. So habang papalapit po itong bagyo, asahan po natin malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa bahagi ng Kabisayaan ay makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan. May kalayuan pa ito sa ating bansa pero may mga tropical storm warning signal na nakataas na sa number 2. Gaano ba kalawak itong Bagyong Christine? So for now po, dahil nakataas po yung, actually before po ito pumasok or pagkapasok po ito ng FAR, ay magtaas mo po tayo ng signal number 1 dahil sa kalawakan ng diameter nitong si Bagyong Christine. So dahil although may kalayuan po yung sentro nitong bagyo, malawak po talaga yung malalakas na hangin na dala ng bagyo. So habang papalapit po ito sa ating bansa, so for now po nakikita natin severe tropical storm maaaring umabot. So highest signal na maaaring maapekto or makataas sa ilang bahagi po ng ating kapuluan, especially areas po ng Northern at Central Luzon, ay signal number 3. So asahan pa rin po natin na posible pa rin pong lumakas yung mga pagbukso ng hangin na mararanasan ng ating mga kababayan, especially po sa areas ng Luzon sa mga susunod na oras or susunod na araw. So ngayong nasa Pacific Ocean pa yung Bagyong Christine, nakakaranas na nga ng matinding ulan at pagbaha po sa Bicol region. So ang sinasabi ba natin, Christine, ay Rhea, ay mas titindi pa ang sitwasyon oras nga na tumama o maglandfall na ito sa Isabela o Aurora bukas? Yes po, based po sa ating latest na weather advisory, itong mga pag-ulan po na nararanasan or malakas na mga pag-ulan na nararanasan, especially po sa areas ng Bicol region, pati na rin po sa mga karatig na probinsya, yan po yung peak or ngayon po yung peak na inaasahan natin habang unti-unti po siyang papalapit dito sa may bahagi ng Northern at Central Luzon. Yung areas naman po ng Northern Luzon, particular po sa bahagi ng Isabela, Apayao, Cagayan at Ilocos Norte, sila din po yung posibleng makaranas ng mga torrential na mga pag-ulan. Simula po yan bukas at unti-unti pong hihina yung mga pag-ulan pagdating po na or habang binabaybay niya po yung or possible po pag-exit niya po na ating Philippine landmass sa mga susunod na araw. So for the next 2 days, expected na po natin yung malalakas na buhos ng ulan sa mga bahagi po ng Luzon over the mga susunod na araw. At hanggang kailan mananalasa itong si Bagyong Christine sa bansa? For now po, based sa ating latest forecast track, exit po nitong bagyo
sa ating Philippine Area of Responsibility ay Friday ng gabi. So from today until sa darating na Biyernes, posible pa rin po natin patuloy na mararanasan yung malalakas na hangin, pati na rin po yung mga pag-ulan dala nitong si Bagyong Christine. Although kung makikita po natin ay may possibility na pagdating po ng Thursday, ilang bahagi po ng bansa ay makakaranas po ng improving weather conditions, maliban na lang po sa areas ng Northern at Central Luzon, pati na rin po dito sa may areas po ng Calabarzon at Metro Manila. So yung mga araw na dapat nating paghandaan ay bukas at Huwebes, Rhea. Yes po, tama. Yes po. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Forecaster, Rhea Torres. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.